Kumusta? Super Pinoy Movie Recap po. Welcome sa aking channel. Si Matt Murdock ay isang bulag na abogado sa sambayanan ng Hell's Kitchen sa New York City, kung saan pinamahalaan niya at ng isang kumpanya kasama ang matalik niyang kaibigan na si Franklin "Foggy" Nelson. Bilang isang bata, si Matt ay nabulag sa talsik ng toxic waste habang naglalakad pauwi mula sa paaralan matapos niyang matuklasan na ang kanyang ama, ang dating boksingero na si Jack "The Devil" Murdock, ay naging enforcer ng isang lokal na sindikato. Ang aksidente ay nagpahusay sa iba pang mga pandaman ni Matt at nagbigay sa kanya ng sonar upang makakita sa pamamagitan ng sonic vibrations. Sinanay ni Matt ang sarili sa martial arts. Sinisisi ang sarili sa kapansanan ni Matt, huminto si Jack sa pagiging enforcer, bumalik sa boxing, at pinatay matapos tumanggi na ihulog ang kanyang laban pabor sa sindikato na dati niyang pinagtatrabahuan. Pagkamatay ng kanyang ama, nangako ang batang si Matthew na pigilan ng lahat ng krimen na kumokontrol sa Hell's Kitchen, New York bilang vigilante crime fighter na si Daredevil. Sa kasalukuyang panahon, nakilala ni Matt si Elektra Natchos, anak ni Nicholas Natchos, isang negosyanteng nakikipag-ugnayan kay Wilson Fisk, isang mayamang executive na pinuno rin ng mga kriminal na kilala bilang Kingpin. Nang sinubukang tumanggi ni Nicholas sa transaksyon niya kay Fisk, kinuha ng sindikato ang Irish hitman na si Bullseye, na may kamanghamanghang galing sa pagtamak, upang patayin ito. Samantala, ang pagkakaibigan ni Elektra at Matt ay humantong sa pag-iibigan. Hindi ibinunyag ni Matt ang kanyang alter identity kay Elektra. Dinala ni Matt si Elektra sa bubong na may magandang tanawin ng lungsod. Doon siya humingi kay Elektra ng necklace na braille engraving sa halip na English. Hinawakan ni Matt ang mga kaso ng mga mamamayang walang abogado na taga Hell's Kitchen at napagtanto niya na karamihan sa mga krimen ay ginagawa ng mga mayayamang puti, na protektado ng Kingpin. Inimbitahan si Matt ni Elektra para mag-party, kung saan pribadong pinagbantaan ni Kingpin si Nicholas. Nagmamadaling umalis si Nicholas sa party kasama si Elektra, nang inatake sila ni Bullseye. Sinubukan ni Matt na pigilan ito, ngunit nagtagumpay si Bullseye sa pagpatay kay Nicholas at pag-frame kay Matt sa proseso. Si Daredevil lang ang nakita ni Elektra sa eksena at nangakong ipaghiganti ito, habang natuklasan ng reporter na si Ben Urich ang kanyang lihim na pagkakakilanlan. Sa paniniwalang si Matt ay nakagawa ng mabubuting bagay para sa Hell's Kitchen, sinumbong ni Urich kay Matt na isusunod ni Bullseye si Elektra. Sinusubaybayan ni Matt si Bullseye, ngunit inatake siya ni Elektra, na nagpaplanong gamitin lahat ng kanyang malawak na kasanayan sa martial arts upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama. Matapos nitong itumba, tinanggal niya ang maskara nito, at natuklasan niya ang lihim na pagkakakilanlan at pagka-inosente ni Matt. Napilitang labanan ni Elektra si Bullseye ng mag-isa, natalo siya at napatay ng hitman. Sugatan si Matt nang pumunta sa simbahan, kung saan ay inalagaan siya ng kanyang confidante, si Father Everett, na nakakaalam ng kanyang lihim na pagkakakilanlan. Matapos makapahinga ng bahagya, nilabanan ni Matt si Bullseye, na sumunod sa kanya sa simbahan. Natuklasan ni Bullseye na ang malakas na ingay ay ang kahinaan ni Matt at naghanda siyang patayin ito gamit ang isang piraso ng kahoy matapos siyang itumba. Pinigilan ni Matt ang atake at narinig nito ang isang FBI sniper nang nanakatalaga sa kalapit na gusali na naghanda sa pagpaputok. Habang pinutok ang bala, umalis si Matt sa landas nito at hinila ang mga kamay ni Bullseye para ito'y matamaan. Nang nagmamakaawa si Bullseye, itinapon siya ni Matt mula sa pinakamataas na palapag ng simbahan. Dumapo si Bullseye sa hood ng kotse ni Urich, sugatan ngunit buhay. Nang matuklasan na si Fisk ay ang Kingpin at boss ni Bullseye, pumunta si Matt sa opisina ni Fisk. Si Fisk ay nagpatunay na isa siyang nakakagulat na makapangyarihang kalaban dahil sa kanyang laki at malupit na lakas, na tumalo kay Matt sa halos lahat ng laban. Nakahiga sa sahig, tinanong ni Matt si Fisk kung bakit niya pinatay nito ang mga taong minahal ni Murdock, kasama na si Jack Murdock. Ilang taon na ang nakalipas, sumagot si Fisk na it's just business. Dahil sa galit, nabawi ni Matt ang kanyang lakas at binali ang mga binti ni Fisk, ngunit pinigilan nito ang sarili na patayin si Fisk, sa halip ay pinahintulutan niya itong arestuhin ng pulis, na nakatuklas sa kanyang mga kriminal na koneksyon. Bago siya arestuhin, natuklasan din ni Fisk ang lihim na pagkatao ni Matt matapos siyang matalo nito, at nanumpa ng paghihiganti kay Matt. Binigyang din ni Matt na hindi maibubunyag ni Fisk ang lihim na pagkatao nito dahil mapapahiya lang siya na nabugbog ito ng isang bulag. Sa pagkaroon ng closure sa pagpatay ng kanyang ama, bumalik si Matt sa kanyang pang-araw-araw na gawain, kahit na broken-hearted sa pagkawala ni Elektra. Nalaman niyang baka buhay pa ito pagkatapos niyang pumunta sa rooftop kung saan sila unang naghalikan at nakahanap ng kwintas na katulad kay Elektra, maliban sa may nakasulat na braille.
Nakatagpo ni Matt si Yerek sa huling pagkakataon, kung saan tiniyak sa kanya ni Yerek na hindi niya ipapublish ang kanyang artikulo tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Matt. Si Bullseye, na inilipat sa isang ospital sa loob ng bilangguan at malubhang nakabandage pagkatapos ng kanyang pakikipagtunggali kay Matt, ay ipinakita na mayroon pa rin itong perpektong tama pagkatapos niyang ma-target ang isang langaw gamit ang isang searing needle. At dito na nagtapos ang ating napakagandang kwento. Ano ang masasabi niyo sa kwentong ito? Comment nyo lang sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang aking video kaibigan, mangyaring pindutin ang like at mag-subscribe para sa susunod. Magkita-kita tayo sa susunod. Salamat!